Ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong eksena at linya na hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Ang ibang parte ng istorya ay naglalaman ng mga mararahas na salita. Nako, ako naman mukhang nasobrahan sa kape. Nanunuyot lalamunan ko. Ala, ako rin. Pagdating ko dito sa amin, para akong uhaw na uhaw. Hindi naman siguro tayo nakakuha ng sakit sa China, no? Ay, napapraning ka na naman, Ate Ami. Anong sakit ang makukuha natin? AIDS? Sira, di sana kaagad na nating nakita ang senyales. Lukaret to, manakot ba? Karamihan sa ating mga kababayan ay mas pinipiling mapalayo sa kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Yun ay dahil sa pag-aakalang mas malaki ang kanilang kikitain at mas malaki ang tsansang maiahon sa hirap ang kanilang pamilya. Kasama na sa iilang nangarap na maiahon sa kahirapan ang pamilya ay sina Monica at Ami. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanilang gusto ang kanilang kinahinatnan. Kabi-kabilang pagdurusa ang kanilang sinapit. Dahil huli na ng kanilang mapagtantong iligal ang ginawang pagdadala sa kanila sa China. Kaya kahit naisin pa nilang humingi ng tulong para makabalik na lang sa Pilipinas, ay wala silang magawa. Ngunit tila naawa ang Diyos sa kanilang dalawa. Isang binata ang tumulong sa kanila para makauwi ng bansa. Magkaganon pa man, ay marami nang nagbago sa dalawa simula noon. Ano-ano kaya ang mga pagbabagong mangyayari kila Monica at Ami? Sila ba'y magkakasakit? Kung sakali man, may lunas pa ba? Ano kaya ang gagawin ng mga taong nagmamahal sa kanila? Sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng dalawang dalaga na ang nais lang ay maiahon sa hirap ang kani-kanilang pamilya. Ayoko na! Hindi ko na kaya! Dapat talaga nakinig na lang ako kay Papa eh. Ang tigas-tigas kasi ng ulo ko. Ay, Ate Ami, pwede po ba na huwag ka nang umiyak? 2 buwan na tayong nasa ganitong sitwasyon. Pero sa tuwing uuwi tayo, ganyan ka. Nandito na to. Ang kailangan na lang natin, maging matatag. Kung paano tayo makakaalis sa kumunoy na pinaglagakan sa atin ni Mr. Torres. Pasensya ka na sa akin, Monica. Mahina talaga ang loob ko sa mga ganitong bagay eh. Kung naging mas malakas lang sana ako, kung kaya ko lang sanang lumaban, baka nakatakas na tayo nung umpisa pa lang. Pero ako ang dahilan kung bakit tayo nahuli kaagad ng demonyong yun. Pero kailangan nating maging matatag. Ate Ami, may pamilya tayo sa Pinas na naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya naman nangangako ako na makakatakas din tayo dito. Nagyakapan ang dalawang dalaga. Mahirap man ang kanilang sitwasyon, ay kailangan nilang magpakatatag. Hindi lang sila ang nakaranas o nakakaranas ng kalagayan nila ngayon. 2 lang sila sa ilang Pilipino na nabiktima ng illegal na recruiter. Hindi lang sa China, kundi pati sa iba pang bansa. Ang tawag sa kanila sa China ay backdoor OFW. Sila ang mga illegal na ipinapasok sa ibang bansa para pagtrabahuhin sa black market o mas kilalang underground. Wala man silang kasiguraduhan kung kakayanin ba nilang takasan ang kanilang sitwasyon, ay malaki ang paniniwala ni Monica na maririnig ng Diyos ang kanilang mga dasal. Nang gabing yon ay dumating si Mr. Torres sa kwarto ni na Monica at Ami. Ano ba? Anong oras na? Bakit hindi pa rin kayo tapos mag-ayos? Anak ng... Alam ba ninyo, mayamang tao ang kliyente nyo ngayon? Ito na po. Patapos na po ako. Kung talagang gusto nila na pagsilbihan sila, pues matuto sila maghintay. Aba! Talagang matapang ka, ha?
Kung hindi ka lang maganda, sisiguraduhin ko na sa slaughterhouse kita ibinenta. Nakakalimutan mo yata na uso ang human meat dito. Ganun na lang sana ang ginawa mo. Baka mas naging masaya pa ako. Kesa ganito. Kung sino-sinong lalaki nagpapakasasa sa katawan ko gabi-gabi. Pinatay mo na lang sana ako. Demonyo ka! Impyerno ang buhay namin dito. Pinatay mo na lang sana ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Mr. Torres kay Monica. Bagamat nasaktan sa lakas ng pagkakasampal, ay tumawa lang ang dalaga. Kaya naman mas lalong nainis ang lalaking may pusong babae. Hinigit niya ng madiin ang maliit na mukha ni Monica at gigil na binantaan nito. Lintik ka talagang babae ka! Kung hindi ako ang nakakuha sa'yo, baka hindi lang impyerno ang kinalalagyan mo ngayon. Pasalamat ka talaga, ha? At malaki ang bayad sa'yo ngayong gabi. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong mata mo lang ang walang latay. Kaya umayos ka mamaya, kung ayaw mong malumpo. Naiintindihan mo ba? Ngunit hindi sumagot ang dalaga. Bagkus ay dinuraan niya ang mukha ni Mr. Torres. Dahil doon ay mas lalo itong naiinis. Patulak na binitawan niya ang mukha ni Monica at saka lumapit kay Ami na nanginginig sa harap ng salamin. Nanlalaki ang mga mata nito at parang maiihina sa takot. Pagsabihan mo yung kasama mo, ha? Dalian nyo na rin at kanina pa kayo nihintay ng sundo. Lintik ng Monica. Hindi na lang gayahin itong isa na sumusunod. Pagkasabi nun ay lumabas na rin si Mr. Torres. Doon lang nakahinga ng maluwag si Ami. Nang makahuma na siya, ay kaagad siyang tiningnan niya ang pisngi nitong sinampal kanina ng lalaking may pusong babae. Malungkot na hinaplos niya yon. Hindi mo na lang sana siya sinagot-sagot, Monica. Alam mo namang sasaktan ka niya eh. Hindi ko na po talaga natiis. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, parang gusto ko siyang patayin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sa ngayon ay tapusin mo na ang iyong pag-aayos. Yun nga ang ginawa ni Monica. Nang matapos na siyang mag-ayos ay sabay na silang lumabas ni Ami. Paglabas nila ay natanaw kaagad nila si Mr. Torres kasama ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit. Napatingin naman si Monica sa sasakyang nasa tabi lang ng dalawang lalaki. Mamahaling sasakyan yon, kaya alam na kaagad nila na hindi birong tao ang kanilang kliyente ng gabing yon. Nang makababa na sila at malapitan na sila ni Mr. Torres, ay walang sali-salitang itinulak sila papasok sa sasakyan ng lalaking may pusong babae. Aray ko! Bastos ka talaga! Ayos ka lang ba? Saan kaya tayo dadalhin ngayon? Hindi ko rin alam. Dati naman bago tayo ibigay ni Torres sinasabi niya kung saan at kung sino ang kliyente. Hinawakan ni Monica ang nanginginig na kamay ni Ami. Batid ng dalaga na kahit mas matanda ito sa kanya ay matatakotin ito. Isang oras at kalahati rin ang kanilang nilakbay bago nila narating ang isang malaking warehouse na malapit sa daungan ng barko. Biglang nakadama ng kaba ang dalawa. Maging si Monica na matapang ay biglang nakaramdam ng takot ng mga sandaling yun. Takot na baka ito na ang kanilang katapusan. Sapagkat sa loob ng 2 buwan mahigit ay ngayon lang may nagdala sa kanila sa lugar na hindi matao. Kadalasan kasi ay sa mga hotel sila dinadala o kaya ay motel. Ang iba naman ay sa bahay o sa kondo. Sa paghinto ng sasakyan ay hindi napigilan ni Ami ang kanyang emosyon. Monica, kung sakaling balak nila tayong patayin, tumakas ka na. Kailangan may isang mabuhay sa atin at mas malaki ang tsansa mo na makasurvive. Kaya pag nagkagipitan na, huwag mo na akong isipin, ha? Ano bang pinagsasabi mo, Ate Ami? Hindi ako papayag na aalis nang hindi ka kasama. Pero
Hindi na naituloy ni Ami ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang gilid. Kaya naman tinitigan niya at tinanguan muna si Monica bago bumaba. Pagkababa niya ay sumunod naman ang isa pang dalaga. Sinenyasan sila ng isa pang lalaki na nakasuot din ng itim na suit na sundan siya. Kaya yun ang kanilang ginawa. Nang makapasok na sila sa warehouse ay nakita roon ang isang babae na mukhang Pilipino rin at dalawang lalaking mukhang mga inchik. Ang isa pa nga sa dalawang lalaki ay tila pamilyar kay Monica. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari at maaaring mangyari. Dala ng kabang nararamdaman ay napahawak sa kamay ni Monica si Ami habang papalapit sila sa tatlo. Think positive, Ate Ami. Magdasal lang tayo na walang masamang mangyayari sa atin. Natatakot ako. Paano na lang kung patayin nila tayo? Hindi naman siguro. Naputol ang kanilang bulungan nang tumikhim ang binata na nasa kanilang harapan. Nanigas naman sa kanilang kinatatayuan ang dalawang dalaga. Dala ng seryosong mukha nito ay hindi nila maiwasang matakot. Lalo na sa matandang lalaki na titig sa kanila. Nang mapansin naman ng binata na hindi komportable ang dalawa, ay doon lang siya nagsalita. Mga ate, huwag po kayong matakot. Hindi po namin kayo sasaktan. Ako nga po pala si Gio. Ito naman po ang aking mga magulang. Si Mami Shay at si Daddy Lee. At paano naman kami makakasiguro? Mukha kang incheck pero ang tatas mo managalog. Chinoy po ako. Chinese ang daddy ko at Pinay naman ang mami ko. Isa pa po, lumaki ako sa Pilipinas. Naaalala niyo pa po ba nung may isang binata na hinimatay sa harap ng isang convenience store sa downtown? Ako po yun. Ako po ang dinala ninyo noon sa ospital. Kaya pala pamilyar ka. Ikaw palang binatang yon. Bakit nga pala tayo nandito ngayon? Hindi man lang po kasi kami nakapagpasalamat sa inyo. Napaimbestigahan ko na rin po kayo at alam ko ang nangyari. At bilang kabayaran sa kabutihan po ninyo sa akin, napag-usapan po namin nila Daddy, natutulungan po namin kayong makabalik sa Pilipinas. Ha? Talaga? Naku, maraming salamat. Akala ko hindi na kami makakaalis sa impyernong to. Ito po ang gagawin natin. Inilatag ni Gio sa dalawang dalaga ang planong na pag-usapan nila ng kanyang mga magulang. Ayon sa binata ay ayusin nila ngayong gabi ang kanilang mga gamit at magkita sila kinabukasan sa convenience store kung saan siya tinulungan ng mga ito. Sabi pa ng binata, umupa na ang kanyang ama ng barko na maghahatid sa kanila pabalik sa Pilipinas. Sumang-ayon naman ang dalawa, pero may pag-aalinlangan sa puso ni Monica. Talaga bang tutulungan mo kami? Oo naman ate, kung hindi dahil sa inyo, baka abo na ako ngayon. By the way, kumain na po ba kayo? Hindi pa nga eh. Tamang-tama, nagpahanda si Mami ng pagkain natin sa office. Tara na. Naunang naglakad ang pamilya, kasunod ng mga ito ang dalawang dalaga. Isang masaya at isang seryoso. Nang marating nila ang opisina, ay may isang mesa nga roon na puno ng mga Chinese at Filipino food. Takam naman na nangunang kumuha si Ami. Habang si Monica, hinihintay na makakuha muna ang lahat. Hindi dahil sa nahihiya siya, kundi nandoon pa rin ang takot. Takot na baka maulit lang ang panloloko sa kanila. Pagkakuha ng iba pa ng pagkain ay sumandok na rin ang dalaga. Ngunit hindi pa niya agad kinain yun. Nang makita na niyang kumakain na ang lahat, ay doon lang siya sumubo sa sinandok niya. Ang sarap! Ngayon lang ako nakakain ng kalderetang ganito kalinamnam. Pero parang hindi po siya buto-buto ng baboy o baka. Premium meat ang gamit ni Mami. My mom is so obsessed with quality. Natawa naman doon si Ami. Habang si Monica ay napaisip sa sinabing komento ng kasama.
Kaya naman, kumuha siya ng maliit na piraso ng kaldereta at tinikman yon. Maging siya ay nagulat dahil totoo ang sinabi ni Ami. Malinamnam yon at may kakaibang linamnam na ngayon pa lang niya natikman. Bigla siyang kinabahan nang maalala ang napabalitang may human slaughterhouse sa isang probinsya sa bansang yon. Pero nakahinga rin siya ng maluwag nang sabihin ni Gio na may farm ng mga kambing ang kanilang pamilya. Kaya naman yon ang kadalasang specialty ng kanyang ina. Hay! May kambing din pala dito. Oo naman, ang kaibahan lang ay ang itsura at laki nila kumpara sa Pinas. Pero magkalasa naman. Doon lang napanatag ang dalaga. Lumipas pa ang mga oras na panay lang sila pag-uusap tungkol sa kanilang plano. Nang sumapit na ang 3:00 ng madaling araw, ay ipinahatid na rin sila ni Gio. Pagdating sa kanilang tinutuluyan, ay inabutan nilang naghihintay sa kanilang kwarto si Mr. Torres. Pumapalakpak pa ito nang makita sila. Kaya naman, biglang nakaramdam ng matinding kaba ang dalawa. Magaling! Ang galing nyo, girls! Ano po ang sinasabi nyo? Tumawag kanina sa akin ang kliyente nyo. Sinabi niya na natuwa siya sa inyo at nagbigay pa ng tip. Dahil dyan, kunin nyo ang premyo nyo sa akin. Mula sa bulsa ni Mr. Torres, ay naglabas siya ng 2 ampaw na naglalaman ng pera. Nagulat man ang dalawa ay tinanggap nila yon. Minsan lang magbigay ng ganon ang illegal recruiter. Napaisip tuloy ang dalawa kung magkano ang binayad ng pamilya ni Gio para lang makausap sila at mapag-usapan ang planong inihanda ng binata. Oh, sige na girls, magpahinga na kayo dahil bukas papasundo kayo uli dito ng kliyente nyo. Mag-ready na kayo ng pamalit nyo dahil may overnight kayo sa probinsya nila. Kailangan galingan nyo para mas malaki ang tip na ibibigay nila. Ihanda nyo na rin ang inyong mga korona. Mukhang babakbakin kayo. Good luck sa inyo bukas. Ang mahalaga, malaking pera ang makukuha ko at makikinabang rin ako. Babush! Nang makalabas na si Mr. Torres, ay doon lang nakahinga ang 2 dalaga. Hawak nila sa kanilang mga kamay ang ampaw na nanggaling sa Becky na nagbebenta sa kanila. Ilang sandali pa ay hindi na nakapagpigil si Ami sa sayang nararamdaman. Imagine, first time na binigyan niya tayo ng ampaw. Tapos bukas na ang katapusan ng ating kalbaryo. Huwag kang maingay. Baka mamaya ay marinig pa tayo ng bruhang yun. Ate Ami, naniniwala ka ba na talagang sa Pilipinas tayo dadalhin? Paano kung katulad lang din sila ni Mr. Torres? Oh, di ba sabi mo positive lang? Isa pa, mukhang mabait ang pamilya ni Gio. Yun din ang kabayaran niya sa pagtulong natin sa kanya noon. Pero... Hay nako, magpahinga na tayo. Para paggising natin mamaya, naiayos na natin ang mga gamit natin. Basta ang bili ni Gio, mga importanteng gamit lang ang dadalhin natin. Iwan na lang natin ang mga damit at kung ano-anong wala namang ambag sa pagtakas natin. Tumango na lang si Monica at nagtungo sa banyo. Hinilamusan niya ang makapal na makeup niya sa mukha at nagsipilyo. Nang matapos na siya ay nagpalit lang siya ng pantulog at nahiga na. Habang si Ami naman ay sumunod na pumasok sa banyo nang makalabas na siya. Kinabukasan ay isinagawa na nila ang plano. Sinundo silang muli ng driver nila Gio. Ang tanging dala lang nila ay ang mga ipon nila at ilang mga papeles. Inihatid pa nga sila ni Mr. Torres at binilinan pa. Oh, galingan nyo. Malay nyo, matuwa uli sila sa inyo. Paniguradong doble o triple ang ibibigay kong bonus nyo. Basta, satisfy them. Naiintindihan nyo? Fine! Opo.
Matapos makuha ni Mr. Torres ang sagot ng dalawa, ay sinara na niya ang pinto ng sasakyan. Doon lang umandar ito. Habang papalayo sa impyernong tinuluyan nila, ay hindi maiwasan ng dalawa ang maluha. Patuloy lang sa pagpatak ang kanilang mga luha. Hindi dahil sa ayaw nilang lisanin ang lugar na yon. Umiiyak sila dahil sa sayang nadarama nila ng mga oras na yon. Magkaganon pa man, ay may kaba pa rin sa puso ni Monica. Nandoon pa rin ang takot na baka maulit ang nangyari. Ang maloko at malagak sa Kumunoy. Ilang sandali pa ay narating na nila ang daungan. Tanging si Gio at mga tauhan na lang nito ang naroon. Nang huminto na ang sasakyan nila, ay masaya silang sinalubong ng binata. Mga ate, makakauwi na po kayo. Ready na po ba kayong makita uli ang mga pamilya nyo? Super! Sigurado ba talaga to? Oo naman po. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. At hindi lang yon. Dahil alam ko po ang hirap na pinagdaanan nyo sa kamay ng hayop na si Mr. Torres na yon. May regalo pa ako sa inyo. Napanganga ang dalawa nang iabot sa kanila ni Gio ang tig-isang puting envelope na may kakapalan. Hindi man nila nakikita ang laman nun, ay alam na nilang pera yon. Kaya naman para masiguro ay binuksan ni Monica ang inabot ni Gio. Halos lumuwa ang kanilang mga mata nang makitang napakalaking halaga ang laman ng envelope. Naghirap man ng ilang buwan sa China, ay pakiramdam ng dalaga ay sobra-sobra yon. Kaya naman ibinalik niya ang kanyang envelope sa binata. Napakalaking halaga nito, Gio. Hindi ko matatanggap to. Sapat na sa akin na makauwi sa piling ng aking kapatid. Tanggapin mo na po yan, Ate Monica, para may gagamitin kang pangsimula pagbalik sa Pilipinas. Oo nga naman, pera na yan. Huwag kang ipokrita. Kaya nga tayo naloko dahil kailangan natin ng pera para sa pamilya natin eh. Kunin mo na, girl. Hindi na nakatutol pa si Monica nang ilagay ni Gio sa dala niyang paper bag ang puting envelope. Kasunod nun ay ang paglapit ng isa sa mga kasamahan ni Gio na nagsabing maaari na silang sumakay para makaalis na. Inalalaya naman ng mga lalaking nakasuot ng suit ang dalawang dalaga. Ilang sandali pa ay umaandar na ang may kaliitang barko. Doon lang napanatag si Monica. Habang papalayo ang kanilang sinasakyan, ay nakita pa nila ang binatang si Gio na kumakaway ng pamamaalam at nakangiti ng malaki. Si Ami naman ay tuwang-tuwa. Hindi pa man sila nakakadaong sa Pilipinas, ay panay na plano si Ami kung paano niya gagastusin ang perang ibinigay ni Gio. Naku, pag uwi ko sa Pilipinas, igagala ko kaagad si Papa. Magtatayo na rin ako ng maliit kong tindahan sa probinsya namin. Ikaw, anong plano mo sa pera? Ako? Itatabi ko ang iba para sa pag-aaral ng kapatid ko. Ang may iwan naman, gagamitin ko pang gastos habang naghahanap ng trabaho. Ha? Bakit kailangan mo pa maghanap ng trabaho? Malaki-laki ang ibinigay ni Gio na pera. Ayaw mo ba magnegosyo na lang? Malas ako sa pagnenegosyo. Ilang beses na ako sumubok pero laging walang kinapupuntahan eh. Ganon? Basta magnenegosyo ako. Tapos kapag napalago ko na, kukunin kitang manager. Natatawa na lang si Monica kay Ami. Bagamat mas matanda ito sa kanya, para pa ring bata ito kung kumilos. Lumipas pa ang isang araw at nakarating na sila sa Pilipinas. Sa may pantalan ng Maynila sila ibinaba. Parehas na masaya ang dalawa nang sa wakas ay makabalik na sila. Doon lang din nakampante si Monica na totoo at tapat sa kanila si Gio. Dahil noong nasa dagat pa lang sila ay hindi niya maiwasang isipin na baka maulit na naman ang mga nangyari noon. Naiiyak pa nga ang dalaga sa sobrang tuwa habang si Ami ay parang batang nagtatalon pa at sumisigaw. Pilipinas! I'm finally home!
Makauwi na ang pinakamaganda mong anak. Ipapasyal kita at magsasaya tayo. Hoy, Ate Ami! Nakakahiya! Baka mamaya isipin ng mga tao na mga baliw tayo. Ay, pasensya na. Masyado lang ako natuwa. So paano? Uuwi na ako sa probinsya namin. Malayo-layo rin ang biyahe pa uwi ng Isabela. Mamimiss kita, Ate Ami. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Pag may oras ka, punta ka lang dito sa Maynila. Magkita tayo. Aba, syempre. Ikaw yata ang naging sandalan ko sa China. O ito, number yan ng dati kong cellphone bago ako nagpuntang China. Tawagan mo ko ha. Nagyakapan ang dalawa habang umiiyak. Bagamat sandali pa lang silang magkakilala at nagkasama, ay nagkaroon na sila ng big kiss. Big kiss na nabuo sa masaklap nilang karanasan sa China. Nang maghiwalay ang dalawang dalaga, ay nagtawanan pa sila. Hindi nila inakaalang mabigat din sa kanilang loob ang paghiwalay na yon. Matapos ang kanilang iyakan at paalamanan, ay nagpasya silang maghiwalay na ng landas. Si Ami ay sumakay ng taxi papunta sa terminal ng bus, habang si Monica naman ay sumakay ng jeep pauwi sa Santa Ana. Salamat po, Panginoon. At nagpadala ka ng anghel na magliligtas sa amin sa kumunoy na kinalagakan namin. Naway patnubayan mo po kami ni Ate Ami sa mga susunod pang mangyayari. Makauwi po sana kami pareho ng ligtas sa aming mga pamilya. Maraming salamat po talaga. Mula sa pier ay umabot pa ng halos 1 oras ang biyahe ni Monica para makauwi sa bahay nila ng kanyang nakababatang kapatid. Kinakabahan man ay mas nangibabaw ang kanyang pananabik na makita ang kapatid. Nang makababa na siya ng huling jeep na kanyang sinakyan, ay naglakad pa siya papunta sa street nila. Umabot din ng mahigit 10 minuto yon. Tapos, nang marating na niya ang masikip na eskenita papasok sa looban o squatters area, ay hindi niya mapigilan ang kanyang luha na muling pumatak. Ilang sandali pa ay narating na niya ang maliit nilang bahay na halos nasa bungad lang. Nang marating na niya ang tapat ng kanilang bahay, ay kakatok na sana siya. Pero biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakababatang kapatid na gulat na gulat. Ate Monica? Totoo ba ito? Ikaw ba talaga yan? Nananaginip lang yata ako. Paano nandito si ate? 3 years ang contract niya sa China. Baliw! Ako talaga to! Nakauwi na si ate. Hindi na ulit ako aalis. Hindi na kita iiwan. Ate, ikaw nga! Grabe, na-miss kita! Nagyakapan ng mahigpit ang dalawa. Ilang minuto rin yon bago sila naghiwalay. Nang maghiwalay na ay sabay na silang pumasok sa loob ng bahay. Napangiti naman si Monica nang makitang napakalinis ng kanilang bahay. Maging ang mga larawan nilang nakadisplay ay wala ring bahid ng alikabok. Habang masayang inililibot ni Monica ang kanyang mga mata sa buong bahay na kinalakihan niya, ay inalok naman siya ng kanyang kapatid. Ate, gusto mo ng kape? Paniguradong na mismo ang timpla ko. Pahinga ka na lang muna dyan. Ititimpla kita ng kapeng ala jelo. Ikaw talaga. Pero tama ka. Namiss ko ang kape ng kapatid ko. Buong araw na yon ay masayang nagkukwentuhan lang ang magkapatid. Sabay silang kumakain at nagwawalis. Magkasama rin silang namalengke. Pagsapit ng gabi, habang nagpapaantok si Monica, ay bigla siyang nilapitan ng kapatid. Nakangiti ito, pero mababa sa mukha na may iniisip. Kaya naman bilang nakatatandang kapatid, ay hindi siya nag-alinlangang magtanong. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Gusto mo bang i-share kay ate? Ano kasi? Ate,
Ano ba yon? Ituloy mo lang ang sasabihin mo at makikinig ako. Napansin ko kasi na malaki ang ipinayat mo. Tapos, 3 buwan ka pa lang sa China. Bumalik ka na kaagad. Na-deport ka ba? Ha? Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Tumangu-tangu lang si Jello at hinintay ang susunod na sasabihin ng kanyang nakatatandang kapatid. Habang si Monica naman ay ilang beses pang bumuntong hininga bago isinalaysay ang nangyari sa kanila ni Ami sa China. Nabigla ang binata sa kanyang nalaman. Hindi niya inakalang nagdusa ang kanyang nakatatandang kapatid sa ibang bansa. Pero malaki pa rin ang pasasalamat niya sa Diyos at ibinalik ito ng buhay sa kanya. Magkaganon pa man ay hindi napigilan ni Jello ang maluha at magalit. Ang sama ni Mr. Torres. Dapat idemanda natin siya, ate. Hindi na kailangan. Ang mahalaga may tumulong sa amin ni Ate Ami para makatakas sa kanya. Ayoko na rin siyang makita. Kung yan ang desisyon mo, ate, wala naman ako magagawa. Pero tandaan mo, hindi kita iiwan. Kung kailangan kitang ipagtanggol, gagawin ko. Basta wag mo lang akong pigilan. Salamat. Mabuti na lang talaga at mahal ako ng kapatid ko. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Pakis nga si ate. Si ate naman eh. Binata na ako. Wala akong pakialam. Wala nang nagawa pa si Jello nang paulit-ulit siyang hinalikan sa pisngi ng nakatatandang kapatid. Kasunod nun ay niyakap naman siya ng mahigpit ng dalaga. Hindi mawari ni Jello kung ano ba ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling yon. Galit siya dahil sa ginawa ni Mr. Torres. Natutuwa siya at nakabalik ng buhay ang kanyang ate Monica. Pero naiinis siya dahil wala siyang nagawa ng mga oras na kailangan siya nito bilang nag-iisang lalaki sa pamilya. Naaawa rin siya rito. Alam niyang hindi deserve ni Monica ang sinapit nito sa China. Bagay na hindi na nila maibabalik pa. Sige na, ate. Magpahinga ka na. Bukas nga pala. Extra ako sa palengke. Baka madaling araw pa lang wala na ako. Hindi na rin ako makakauwi ng tanghali dahil may duty ako sa computer shop. Huwag ka nang umextra sa palengke. Dahil sa pasukan, mababayaran mo na ng buo ang tuition mo. Maghahanap din ako ng trabaho. Ang hiling ko lang sana sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Siyempre naman. Iaalis kita sa lugar na ito, ate. Titira tayo sa malaking bahay. Yung may pool, tapos may rooftop, at malayo sa magulong kapaligiran. Pagkasabi no ni Jello ay may dumaang isang grupo ng mga kababaihang nakasuot ng maiiksing bestida at may makakapal na make-up sa mukha. Napapakamot na lang sa ulo si Jello, lalo na nang marinig niya ang mga pinag-uusapan ng mga ito na malalaswa. Natatawa naman si Monica. Nako ha, dito na tayo lumaki. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay. Alam mo namang normal lang yan dito sa looban. Ang iba nga, lantaran pa ang pagdodroga. Pero wag mong gagawin yon ha, kahit pa sa ganitong environment tayo nakatira. Naiintindihan mo ba? Siyempre naman, ate. Kaya nga ako nangangarap na maialis ka dito. Ayoko maging retirement place mo ang lugar na ito. Walang kapayapaan, magulo, mabaho, maingay. Basta, ipagagawa kita ng malaking bahay. Oo na, naniniwala na ako. Matulog na tayo. Yun nga ang ginawa ng magkapatid. Pumasok sila sa kanya-kanya nilang kwarto at nagpahinga na. Kinabukasan ay nagising si Monica na wala na ang kanyang kapatid. Kaya naman matapos makapagkape ay naglinis na siya ng bahay. Nang matapos siya ay lumabas na muna siya at nagtungo sa pinakamalapit na bangko. Nagbukas siya ng 2 account na nakapangalan sa kanilang magkapatid. Ang isa ay para kay Jello at ang isa naman ay para sa kanya. Mas mabuti nang nakahiwalay ang para sa kapatid ko. Baka mamaya magalaw ko pa ang pang-tuition niya eh. Mabuti na lang, mabilis magproseso dito sa PNB.
Tama lang na 5,000 lang ang iiwan kong cash na panggastos namin sa 3 linggo. Panigurado namang makakahanap na ako ng trabaho na malapit lang. Pagkatapos niya sa bangko, ay dumiretso na siya sa palengke at namili ng pananghalian. Nang madaan siya sa hilera ng mga karne, ay bigla na lang nanuyot ang kanyang lalamunan. Ngunit hindi niya pinagtuunan yon ng pansin. Bagkus ay namili na lang siya ng isda at mga gulay. Pagkatapos makabili ng ulam, ay bumili na rin siya ng kalahating sako ng bigas. Plano niya sana na 1 sako na ang bibilhin. Ngunit hindi niya kayang buhatin yon papasok sa looban. Bago siya umuwi ay dumaan na rin siya sa computer shop na binabantayan ng kanyang kapatid. Pero bago yon ay binilhan na muna niya ng merienda ang kapatid. Nang makabili na ay saka siya nagtungo sa shop. Pagpasok pa lang ay napansin siya kaagad ng kapatid. Kaya naman lumapit ito sa kanya. Oh, ate, napadaan ka. Galing ako sa palengke. Naisipan ko lang na dalhan ka ng merienda. Thank you, ate. Wow, kwek-kwek at calamares. Sarap. O sige na, idinaan ko lang talaga merienda mo. Ay, ate, uuwi ako mamayang tanghali. Half day lang kasi ako ngayon. Kaya sabay na tayo mamayang magtanghalian, ha? Talaga? Naku! Sasarapan kong lulutuin ko. Napakamot na lang ng ulo si Jello nang nagmamadaling umalis ang kanyang nakatatandang kapatid. Habang si Monica naman ay sumakay sa pedicab pauwi. Ilang minuto lang ay nakarating na rin siya sa bukana ng looban. Pagdating niya sa bahay ay kaagad na niyang inasikaso ang pagluluto ng pinakbet at pritong isda na paborito nilang magkapatid. Nasa ganoong ginagawa siya nang makaramdam siya ng pagkauhaw. Uminom siya ng malamig na tubig. Ngunit nakailang baso na siya ng tubig ay hindi pa rin naiibsan ang uhaw niya. Parang mas lalo pang nanuyot ang kanyang lalamunan. Nako, mukhang uubuhin na naman ako. Nanunuyot ang lalamunan ko. O baka nasobrahan na naman ako sa kape. Ay, tapusin ko na nga ang pagluluto. Tapos kakamustahin ko si Ate Ami. Yun nga ang kanyang ginawa. Nang matapos makapagprito, ay isinalang na rin niya ang pinakbet. Habang pinakukuluan yon ay kinuha niya ang kanyang cellphone na dikipad. Idinayal niya ang numero ni Ami. Nakailang ring lang yon bago sagutin. Hello? Sino to? Si Monica to, Ate Ami. Anyari sa boses mo? Namamalat yata ako. Nasobrahan yata ako ng kain ng arosep at kohol. Namiss ko kasi ang mga yun eh. Nako, ako naman mukhang nasobrahan sa kape. Nanunuyot lalamunan ko. Ala, ako rin. Pagdating ko dito sa amin, para akong uhaw na uhaw. Hindi naman siguro tayo nakakuha ng sakit sa China, no? Ay, napapraning ka na naman, Ate Ami. Anong sakit ang makukuha natin? AIDS? Sira, di sana kaagad na nating nakita ang senyales. Lukaret to, manakot ba? Nauna ka kaya? Nagpatuloy lang sa kwentuhan ang dalawa. Tumagal din yun ng mahigit 1 oras. Nang matapos na silang mag-usap, ay sakto namang dumating na rin si Jello. Ngunit hindi na ito nag-iisa. May dala itong pusa. Ano yan? Pusa? Alam kong pusa yan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Naawa kasi ako. Matagal ko na nakikita ito sa kalsada. Dati, sinubukan ko rin siyang iuwi, pero iniiwasan niya ako. Kaya nang lumapit siya, hindi na ako nagdalawang isip na damputin siya at isama dito sa bahay. Okay lang naman, di ba, ate? Oo na. Ibaba mo na yan at maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo. Sinunod naman yon ni Jello. Pagkatapos maibaba ang pusa ay naghugas na ng kamay ang binata. Kumuha na rin siya ng plato na paglalagyan niya ng pagkain ng kanyang bagong alaga. Habang si Monica naman ay nagsasandok na lang ng pinakbet. Nang makakuha na ng gulay, ay bumalik na siya sa mesa.
Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay bigla na lang umangil ang pusa na nasa tabi ng kanyang kapatid. Inawat naman kaagad ni Jello ang pusa. Masama rin ang tingin ng alaga kay Monica na hindi naman pinagtuunan ng pansin ng dalaga. Nawala lang ang tingin ng pusa sa kanya nang bigyan ito ni Jello ng pagkain na nakalagay sa platito. Maganang kumain ang pusa pero mababakas din ang pagiging alerto nito. Gawin ko kaya siopaw yung ampon mo, no? Ate naman. Biro lang, no? Kumain ka na nga ng kumain. Bigay ka naman ng bigay ng isda sa ampon mo. Natatawang nilaglagan ulit ni Jello ng isda sa platito ang pusa bago niya ipinagpatuloy ang pagkain. Lumipas pa ang mga araw. Maayos naman ang buhay ng magkapatid kasama ang alagang pusa ng binata na pinangalan ng Bola-Bola ni Monica. Dahil kulay puti ito na maraming iba't ibang kulay na patsi-patsi. O ang mas kilala sa tawag na Calico Cat. Magkaganon pa man ay hindi kailanman lumapit si Bola-Bola kay Monica. Hoy! Bola-Bola! Lagi ka lang nasa tabi ng amo mo. Hanggang sa banyo sumasama ka pa. Anong peg yan? Asawa? Si ate talaga. Si Bola-Bola na naman ang napansin. Kaya lang siya ganyan. Baka natatakot siya na iwanan uli. Ay, mag-iisang buwan na siya dito pero ewan ko ba kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo magkasundo. Masungit kasi ang pusa mo. Mana sa'yo. Ha? Hindi naman ako masungit eh. Baka sa'yo nagmana. Binato ni Monica ng tsinelas ang kapatid. Kaagad namang nag-react ang alaga nito. Pumagit na ito sa dalawa at inangilan si Monica. Inirapan lang ng dalaga ang pusa. Lumipas pa ang ilang araw. Mas naging kapansin-pansin ang pagiging protective ng pusa kay Jello pag nasa paligid ang nakatatandang kapatid ng binata. Pero hindi yun pinagtuunan ng pansin ng dalawa. Hanggang isang gabi ng Biyernes, hindi nakauwi si Jello dahil sa lakas ng ulan. Naiwang magkasama sila Monica at ang alagang pusa ng kapatid. Bola-Bola, hindi makakauwi ang amo mo. Kaya ang mabuti pa, wag mo na akong sungitan. Kainin mo na ang pagkain mo. Ngunit sinulyapan lang siya ng pusa at muling bumalik ang tingin nito sa bintanang may screen. Napapailing naman si Monica. Isasara na sana ng dalaga ang kortina ng bintana nang bigla na lang siyang atakihin ng pusa. Dala ng pagkabigla ay malakas niyang naitulak ito. Sa lakas ng pagkakatulak niya ay tumama ang ulo ng pusa sa kanto ng lamesita. Nasugatan ito ng maliit at muling umangil. Nang maamoy ni Monica ang dugo na nanggagaling sa maliit na sugat ng pusa ay napalunok siya. Para bang napakabango sa kanyang pang-amoy ng dugo nito. Bakit ganitong nararamdaman ko? Napakabango ng sariwang dugo. Amoy masarap. Wala sa loob na inamoy niya ang kanto ng lamesitang pinagtamaan ni Bola-Bola. Napapikit siya nang maamoy ang dugong naiwan doon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na dilaan ang parte na yon ng lamesita. Nang matikman niya ang dugo, ay labis siyang nasarapan. Ang sarap ng dugo mo, Bola-Bola. Manamis-namis. Dugo! Dugo! Akmang lalapitan niya ang nasaktang pusa nang bigla siyang kalmutin nito sa kamay. Dahil doon ay naiinis si Monica at dinampot ang pusang lumalaban pa rin. Nandyang kinakagat at kinakalmot na niya ang dalaga. Pero napakahigpit ng pagkakahawak nito. Natigil lang sa pagpupumiglas ang pusa nang paulit-ulit na ihampas ni Monica ang ulo nito sa lamesita.
Nang marami ng dugo ang lumalabas sa ulo ng pusa, ay walang pag-aalinlangang dinilaan niya yon. Sarap na animoy kumakain lang ng ice cream. Ang sarap-sarap ng dugo mo, bola-bola. Ano kayang lasa ng laman mo? Masarap din kaya? Manamis-namis din ba? Tikman ko nga. Pagkasabi nun, ay kumuha siya ng kutsilyo at hiniwa ang tiyan ng pusa. Hinugot niya ang lahat ng laman loob nito at saka kumagat ng kapiranggot. Nang matikman na, ay biglang nanlaki ang mga mata ni Monica dahil napakasarap sa kanyang panlasa ng bituka ni Bola-Bola. At parang hayok na hayok, nanginabngab niya ang lahat ng nakuha niya. Napakasarap. Pati bituka mo at iba pang laman loob. Nang makontento na, ay kaagad niyang nilinis ang sala. Kumuha rin siya ng supot na paglalagyan sa kaawa-awang katawan ni Bola-Bola. Nang malinisan na ang sala at masiguradong wala ng bakas, dinoble niya ang supot at naglakad papunta sa pinakagitna ng looban. Dahil malakas din ang ulan, ay wala ng tambay na makikita sa bawat eskinita. Kaya naman, naging madali para sa kanya ang lahat. Habang naglalakad sa ilalim ng ulan, ay hindi niya mapigilan ang mapangiti. Napakasarap pala ng laman ng pusa. Napakatamis. Pero mamimiss kita, bola-bola. Nang makahanap na siya ng madilim na parte, ay doon niya iniwan ang supot na naglalaman ng pusa. Umalis siya sa lugar na yon na parang wala lang. Ilang sandali pa ay nakabalik na siya sa kanilang bahay. Doon lang parang nag-sink in sa kanya ang ginawa niya sa pusa. Nanginginig pa siya nang makita ang mga kalmot at kagat sa kanyang mga kamay at braso. Anong ginawa ko? Tinatay ko si Bola-Bola? Hindi! Paano ko nagawa yun? Nananaginip ba ako? Totoo ba to? Bakit ko nagawa yun? Ano ba nangyayari sa akin? Oh my gosh! Basa man siya, ay hindi niya yon alintana. Nagmamadali siyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Ami. Pero nakailang subok na siya ay wala pa ring sumasagot. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Kaya naman sa huling pagkakataon ay tinawagan niyang muli ang dating kasamahan. Nakailang ring din bago may sumagot sa kabilang linya. Hello? Monica? Ate Ami, may kakaibang nangyayari sa akin. Hindi na naituloy pa ni Monica ang kanyang sasabihin nang bigla na lang makarinig siya ng malalakas na pag-angil na parang nanggagaling sa kakaibang hayop. Kasunod nun ay ang isang malakas na sigaw ng lalaking tinawag ang pangalan ni Ami. Magtatanong na sana siya kung ano ang nangyari nang maputol ang tawag. Nanginginig na nabitawan niya ang cellphone. Pabalik-balik na naglakad at nag-isip kung ano ba ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Nasa ganong pag-iisip siya nang mapalingon siya sa orasan. Mag-aalas 4 na pala. Ay, hindi ako pwedeng maabutan ni Jello na ganitong ayos. Kailangan ko maglinis ng katawan habang nag-iisip ng irarason kay Jello sa pagkawala ni Bola-Bola. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo at nagbuhos ng katawan. Kinuskus din niya ng sabon ang mga sugat niya. Habang nag-iisip ng irarason sa kanyang kapatid, inabot din siya ng mahigit 30 minutos bago nakaisip ng idadahilan. Tama! Sasabihin ko na nakalabas si Bola-Bola matapos niya akong atakihin. Sasabihin ko rin na kaya basa ang aking buhok ay dahil sinubukan kong habulin ng pusa niya. Paniguradong paniniwalaan ako ni Jello.
Nang sumapit na ang alas 5 ay dumating na nga si Jello. May dala pa itong pasalubong para sa kanyang alaga. Ngunit kahit anong tawag niya ay walang bola-bola na lumalabas. Doon naman umiksena si Monica at sinabi sa kapatid ang kasinungalingan. Ipinakita pa niya ang mga kalmot at kagat ng pusa sa kanya. Ganun ba ate? Ayos ka lang ba? Dapat pumunta ka na mamaya sa center para magpa-injection. Kasi baka may rabies si Bola-Bola. Magpapahinga lang ako at hanapin ko siya. Mabuti pa nga. Alas 8 naman bukas na ang center, di ba? Oo sige, papahinga lang ako. At pasensya na rin sa nagawa ni Bola-Bola. Ngumiti lang si Monica. Kahit pa nga ang totoo ay nakokonsensya siya. Kaya naman may planong nabuo sa kanyang isipan. Aalamin niya kung ano ang nangyayari sa kanya. At para hindi siya machismis, ay aagahan niya para una siya sa pila. Kaya naman bago pa man sumapit ang alas 8, ay nasa center na siya. Nauna pa nga siya kaysa sa mga nagtatrabaho roon. Mabuti na lang at nauna ako. Panigurado, maya-maya marami ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas at may mga dumating ng staff. Kaya naman kaagad siyang inasikaso. Kahit pa nga siya pa lang ang naroon na magpapatingin. Kinuhanan siya ng temperature, BP at kung ano-ano pa. Pero ayon sa tumingin sa kanya ay normal naman ang lahat. Maliban lang sa mga kalmot at sugat niya. Doon lang niya sinabing nakagat at nakalmot siya ng pusa. Inasikaso naman siya ng staff at ininjeksyonan. Nang matapos yun ay umuwi na siya. Pagdating niya sa bahay ay inabutan niyang naghihiwa ng karneng baboy ang kanyang kapatid. Hindi niya maintindihan pero parang naaakit siya sa amoy ng karne. Ganitong ganito rin ang kanyang naramdaman nang maamoy niya ang dugo ni Bola-Bola. Ano ba talaga itong nararamdaman ko? Bakit parang bigla akong nagutom? Bakit nanunuyot ang lalamunan ko? Nasa ganoong pag-iisip siya nang biglang lumingon sa kanya ang kanyang kapatid. Dahilan para masugatan ito. Nang dahil doon ay mas lalo pang natakam si Monica. Pero pilit niya ring pinipigilan ang kanyang sarili. Nanlalaki ang mga matang napatakbo siya papasok sa kanyang kwarto. Habang si Jello naman ay nagtataka sa ikinikilos ng kanyang ate Monica. Ate Monica, ayos ka lang ba? Nakapagpa-injection ka na? Magpapahinga na muna ako. Sige. Pilit na pinipigilan ni Monica ang kanyang sarili. Kahit pa nga nasa loob na siya ng kanyang kwarto, ay hindi niya maintindihan kung bakit naaamoy pa rin niya ang karne at dugo. Humihingal na siya at tumutulo na ang laway. Pilit na nag-iisip ng paraan para mapigilan ang sarili. Nang bigla siyang mapatingin sa kanyang tukador, nakita niya roon ang kanyang pabango. Para matakpan ang amoy, ay inispray niya yon sa buong kwarto. Hanggang sa natakpan na nun ang amoy na nagpapatakam sa kanya. Doon lang nakahinga ng maluwag si Monica. Sa wakas, akala ko hindi ko na mapipigilan. Mukhang masama na to. Sa palagay ko kailangan ko ng ibang pagkakaabalahan. Tama, maghahanap ako ng trabaho. Yun nga ang ginawa ni Monica. Ilang araw ding naghanap siya sa malapit na pwedeng pagtrabahuhan. Pero minala siya dahil sa isang chismis na ikinalat pala ng kanilang kapitbahay. Ikinalat di umano nito na pokpok sa China si Monica. Dahil doon ay wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang humanap ng ibang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Hindi naman siya nabigo. May isang club na tumanggap sa kanya. Kaagad din siyang pinagsimula doon. Kaya naman masayang masaya siya. Kapag naging abala na ako,
Baka hindi ko na maisip ang nararamdaman ko. Baka mawala na rin ang pagkatakam ko sa hilaw na karne at dugo. Tama. Sa unang gabi ni Monica sa kanyang pinapasukan bilang dancer, ay kaagad siyang nakaakit ng maraming customer. Bukod sa maganda ang kanyang mukha, ay maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Kaya naman nang matapos siyang magsayaw, ay pinag-aagawan siyang i-bar fine ng mga VIP. Pero tanging pagsasayaw lang sana ang kanyang nais. Kaso, kahit anong tanggi niya, ay hindi siya nilulubayan ng may-ari ng bar. Binantaan pa siya na tatanggalin kaagad kapag hindi niya ginawa. Sir, huwag naman pong ganun. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Sige po, papayag na ako. Kaya kahit labag sa kanyang loob, ay sumama siya sa isang customer. Ngunit nasa sasakyan pa lang sila, ay kung ano-anong kabastusan na ang sinasabi nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Monica kung bakit biglang nakaramdam na naman siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Para bang nanunuyot ang kanyang lalamunan at kumukulo ang kanyang tiyan. Noong una, akala niya ay gutom lang siya. Pero iba pala ang ibig sabihin nun. Hindi to maaari. Bakit parang gusto kong kainin ang laman ng lalaking to? Bakit? Dapat kong pigilan to. Ngunit kahit anong pagpipigil ay hindi umubra nang nasa loob na sila ng isang lumang bahay. Lalo pa at naghubad na ang lalaki at tumihaya sa kama. Napalunok pa ng laway si Monica habang pinagmamasdan ang tiyan nito. Ilang segundo ring nakatulala siya. Mababakasan naman ng pagkainip ang customer kaya tinawag na niya ito. Doon lang nakahuma ang dalaga. Oo, nandyan na. Nang makalapit si Monica, ay kaagad siyang hinila ng lalaki at hinubaran. Pinaghahalikan din siya sa buo nitong katawan. Hanggang sa naganap na ang kanilang pagniniig na tanging ang lalaki lang ang nasiyahan. Matapos ang pagniniig, ay kaagad na nakatulog ang lalaki. Bigla na namang pumasok sa isip ni Monica kung ano ang lasa ng laman at dugo ng tao. Ano kaya ang kaibahan ng lasa ng dugo at laman ng tao sa pusa? Matamis din kaya ang laman ng manyak na to? Ilang minuto pa na pinagmamasdan lang ni Monica ang tiyan ng lalaki. Iniisip kung ano ba ang kaibahan sa lasa. Nang hindi na niya mapigilan ang sarili, ay walang pakundangang sinakmal niya ang tiyan ng lalaki. At bago pa man ito makasigaw, ay madiin na tinakpan niya ng unan ang mukha nito. Nang masigurado niyang hindi na humihinga ang lalaki, ay saka siya nagpatuloy. Binalingan niya ang sumisirit na pulang likido mula sa tiyan ng lalaki. Para siyang nababaliw na ipinapahid sa kanyang mukha at buong katawan ang dugong nanggagaling sa lalaki. Pakiramdam ng dalaga, gumagaan ang kanyang nadarama. Napapawi ang lahat ng pagod. Napakabango. Mas mabango pa kesa kay Bola-Bola. Ano kaya ang lasa ng bituka mo? Napakasarap ng dugo mo. Ito na yata ang pinakamasarap na natikman ko. Nilakihan niya ang butas sa tiyan ng lalaki at dinukot ang bituka nito. Inilapit niya sa kanyang bibig ang hawak at ninanamnam niya ang bawat pagkagat sa bituka ng lalaki. Nang masarapan siya, ay para siyang hayop na gutom na gutom. Wala na siyang pakialam ng mga sandaling yun. Ang mahalaga sa kanya ay mapunan ang kanyang gutom at uhaw. Nang mabusog na siya ay nagawa pa niyang maligo at kunin ang perang dapat na ibabayad sa kanya nito. Kukunin ko na lang ang bayad mo sa serbisyo ko. Huwag kang mag-alala dahil 3,000 lang ang kukunin ko, kagaya ng usapan.
Nang makaligo na at makuha na ang pera ay nagmamadaling bumalik sa club si Monica. Simula ng gabing yun ay pinipili na lang niya ang kanyang customer. Kung sino sa palagay niya ang pinakamanyak ay yun ang kanyang pinipili at binibiktima. Hanggang sa naulit at naulit pa yon sa loob ng isang buwan. Akala niya ay hindi na yon malalaman pa ni Jello. Akala niya maitatago pa niya ang kanyang lihim. Ngunit nagkamali siya. Isang hapon ng linggo, day off niya ay naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay. Nagpaalam kasi ang kanyang kapatid na ililipat ang computer shop na pinagtatrabahuhan nito sa mas malaking pwesto. Ang boring naman. Kung bakit nataon pa na day off ko ay wala rin si Jello. Eh di sana namamasyal na kami. Tatambay na nga lang ako sa labas. Kaya naman naisipan na lang niyang tumambay sa labas. Pero mukhang nagkamali siya ng ginawa. Dahil ang kapitbahay nilang panay ang tsismis sa kanya sa looban, ay lumapit sa kanya at nagkukunwaring nakikipagkaibigan. Dala ng inis sa babae, ay nakaisip ng isang plano si Monica. Nakikipagkaibigan ka sa akin? Naku, nakakatuwa naman. Dahil bago kitang kaibigan, aanyayahan kita sa loob. Magmerienda tayo. Saka bibigyan din kita ng pabango na galing China. Tuwang-tuwa naman na sumama sa kanya papasok ang babae. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, ay sumilip si Monica sa labas kung may nakakita ba sa kanila ng kapitbahay. Napangisi siya nang makitang walang ibang tambay doon ng mga sandaling yun. Mukhang nakatakda ka talaga na maging pagkain ko. Makakaganti na rin ako sa lahat ng paninira mo sa akin, bruha ka. Upang maisagawa ang kanyang plano, ay hinandaan niya muna ito ng juice at tinapay. Kaunting kwentuhan. Ilang sandali pa ay nakadama na ng hilo ang babae. Nagpanggap naman si Monica na nag-aalala dito. Ayos ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Bago pa ito makasagot ay nawala na ito ng malay. Doon lang napangisi si Monica. Dali-dali niyang hinila ang babae at dinala sa kusina. Isinandal niya ito sa pader bago siya kumuha ng gulok. Tatawa-tawa pa siya habang iniisip kung paano niya kakainin ang babae nang walang matitira. Paano kaya? Hati-hatiin kaya kita. Tapos, iba't ibang putahe ang gagawin ko. Mamimigay ako sa mga kapitbahay. Naku! Paniguradong masasarapan din sila. Gamit ang gulok, ay isa-isang inihiwalay ni Monica ang bawat parte ng katawan ng babae. Nang mahiwalay na niya ang ulo, paa at braso, ay sinimula na niyang biyakin ang katawan nito. Mula sa dibdib hanggang sa puson. Habang ginagawa yon, ay hindi mapigilan ni Monica ang maglaway. Kaya nang hindi na siya makatiis ay kinuha niya ang atay ng tsismosang babae at nginabngab yun. Hindi pa siya nakontento dahil ang sinunod naman niya ay ang puso ng kanyang biktima. Dinilaan niya muna yon bago kinagat na animoy mansanas. Yun naman ang inabutan ni Jello at ng kasama nito. Pero hindi yun napansin ni Monica. Patuloy pa rin siya sa pagkain ng hilaw na laman. Ate, anong... Wag mo siyang lalapitan. Mukhang hindi lang ako ang biktima ng hayop. Anong ibig mong sabihin, ate? Nangyari din sa akin ang ganyan. Natatakam ako sa hilaw na karne. Para nga akong nababaliw. Mabuti na lang at maagap si Papa at kaagad niyang napansin. Kaya, eto ko ngayon. Nakalaya na sa pagkakayanggaw sa akin. Ha? Yanggaw? Ano yun? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Ang gawin mo, bumili ka ng gin, uling at kalamansi. Kaagad namang kumilo si Jello at tumakbo palabas ng bahay. Habang si Ami naman ay maingat ang naging mga kilos.
Naghanap siya ng pwedeng magamit pang pukpok kay Monica na hanggang ngayon ay sarap na sarap pa rin sa pagkain. Nang makakuha na siya, ay dahan-dahan siyang lumapit sa kaibigang nakatalikod. Nang sapat na ang distansya, ay malakas na hinampas niya sa batok ang kaibigan. Dahil doon, nawala ng malay si Monica. Nang muling magkamalay ang dalaga, napagtanto niyang nakahiga na siya sa sofa. Babangon na sana siya, pero masakit ang kanyang batok. Aray! Ang sakit ng batok ko! Mabuti naman at gising ka na. Ate Ami, anong ginagawa mo dito? Ang sabihin mo, mabuti dumating ako. Dahil kung hindi, baka natuluyan ka ng naging aswang. Ha? Aswang? Niyanggaw tayo ni Gio. Yun ang nakita ng gumamot sa akin sa Isabela. Ilang beses din ako binalik-balik doon ni Papa bago ako tuluyang gumaling. Ang ibig sabihin, ang panunuyot na lalamunan natin noon ay dahil nayanggaw tayo. Si Jello, alam ba niya? Oo ate, sinabi na sa akin ni Ate Ami nung wala ka pang malay. Alam mo ate, pinainom ka ng gin na may kalamansi at nakalubog na sindihang uling ni Ate Ami. Pagkatapos nun, sumuka ka na maraming kulay itim. May buo-buo pa nga eh. At para tuluyang ka ng gumaling, sumama kayo sa akin sa Isabela. Kailangan mo magpagamot. Hindi ko alam kung gaano katagal. Kasi sa akin, 2 linggong gamutan straight. Nang araw ding yon ay nagpasya ang 3 na bumiyahe patungong Isabela. Lumipas pa ang mahigit 3 linggo bago tuluyang nakawala sa Yanggaw ang dalagang si Monica. Magkaganon pa man, ay masaya naman ang dalaga dahil nasagot na ang lahat ng katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Finally! Free na ako! Hindi ko inakalang mangyayari sa atin to, Ate Ami. Tama talaga na may pagdududa ako kay Gio. Kaso naging bulag din ako eh. Dahil na mapauwi niya tayo ng Pilipinas, nabura na ang pag-aalinlangan ko sa kanya. Hay nako, wag na natin pag-usapan yun. Magmadali na tayo at magdidilim na. Natatawang nagmadali naman si Monica. Kasama ang buong pamilya ni Ami at ang kanyang kapatid na si Jello, ay nagpunta sila ng simbahan para maghugas sa kanilang nagawang kasalanan. Kahit pa nga hindi nila yon ginustong mangyari, ay nais pa rin nilang humingi ng tawad sa Diyos sa kanilang nagawa. At ipagdasal na rin ang kaluluwa ng kanilang mga naging biktima. Hindi masama ang mangarap, ngunit maging mapanuri rin tayo sa mga blessing na inaalok lang sa atin ng mga taong hindi naman natin lubos na kilala. Dahil hindi lahat ng nagpapakita ng mabuti ay mabuti at hindi lahat ng nagpapakita ng masama ay masama. Lagi rin nating tatandaan na sa buhay natin may mga nangyayaring hindi natin gusto. May mga bagay at desisyon din tayong pinagsisisihan sa huli. Magkaganon pa man, ginusto man natin o hindi, ay nararapat lang na humingi tayo ng tawad sa Ama na may likha sa atin, sa langit at sa lupa. Shout out sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Isang pagbati para sa ilan sa mga top commenters ng ating channel na sina Milrose Demate, Mel Santarita na The Traveler, Leonisa Cobo, Sydney Crosswind, Ate Aya. Shout out din sa ilan sa masusugid nating mga apo, Jenaline Rodrigo, Nancy Kibalo ng Tarlac City, Jean Miñeza, Daiben 0211, Bianca Manalili, Ami Yong at ang mga anak na sina Ryan Christian at John Paul, Celestina Sigua, Elena Echano at sa Echano family ng Balagtas, Bulacan, Sharilen Granada, Granada Ampat family ng Novaliches, Quezon City, Crystal Po ng Kuwait, Jaime Constantino, Lane Cardiente, Lynn Turker ng Turkey, Jane Ruiz,
Marjorie Ruelan, Janice Gonzalez, Susan Fajares, Nika Fajares, at sa lahat ng taga LF Fireworks from Emily Paran ng Sampaloc, San Rafael, Bulacan, Manilin Gruba, Ara Lucas ng San Quintin, Pangasinan, Blue 9045 at sa Pastor Family na Sugbu, Batangas, Girlie Satur at sa Ceiling Department ng Cosmo, Malvar, Batangas by Madam Ami de Ocampo Tungkol, Molly at sa patahian ni Boss Colonel, Jelay at Kuya Intoy ng Mariveles, Bataan, Nailen Alaba, Janelle Soriano at kina Daisy, Eliza, Angelina at Christina, Angelica Olita, Jennifer Lopez at sa mga taga Muhammad Eatery ng Arellano Avenue, Malate, Manila, Angelina Ignacio ng California, Bam Bam Talves ng Starla TV at kay Hera ng Lambunao, Iloilo, Lerma Velarma ng Carmona, Cavite, Rosalie Sabroso, Michi Ito, J.Ann Vitero at sa kanyang poging asawa na si Domar de la Cruz, Sandra Alaga ng Cambaye, Pagsanghan, Samar, Nelsa Bakatan, Chris Ann Peteluna ng Sagay City, Negros Occidental, Ana Maria Lanza, Filipino, Marie Chris Revilla, Maria Jaisel Ngoho, Lynn Regalado at sa Valero Regalado Family, Raquel Torno, Rosalina Bugayong, Richard Cayon, Rabara Family ng Umingan, Rona Alejo, at sa manager niyang si Ma'am Rose Ann Pastor ng 7-Eleven, Bungabon, Nueva Ecija. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo.